Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala po ang Department of Health o DOH na bukod sa leptospirosis, may iba pang sakit na maaaring makuha ang mga batang naglalaro sa baha. Ito ay ang soil-transmitted helminths infections na sanhi ng mga bulate na naninirahan sa bituka ng tao. Karaniwan itong nakukuha mula sa lupa, pagkain o tubig na kontaminado ng dumi ng tao. Madalas na tinatamaan ng impeksyon ay mga batang hindi nagpapurga. Ilan sa mga sintomas ng impeksyon ay pananakit ng tiyan, pagdudumi, panghihina, rectal prolapse at mabagal na paglaki ng katawan at isipan ng mga bata. Samantala, simula July 15, hindi na monetize ang mga artificial intelligence o AI-generated videos ayon sa YouTube dahil sa kaakibat nitong epekto sa industriya ng content creation. Tunghayan ang ulat mula rito. Kamakailang in-update ng streaming platform na YouTube ang kanilang monetization rules ukol sa mga videong ina-upload dito. Dahil magmula July 15 ngayong taon, hindi na monetize o babayaran ang mga artificial intelligence o AI-generated videos ng mga content creator na nag-upload sa nasabing site. Ayon sa YouTube, ito ay alinsunod sa kanilang patakarang suportahan ang mga orihinal at totoong video na ginagawa ng mga content creators sa ilalim ng YouTube Partner Program. Anila, ito ay upang masigurado na ang platform ay magiging paraan upang ihayag ang original content at maiwasan ang mga maramihan at paulit-ulit na hindi man lang pinaghirapan na video, lalo na ang may mga AI content o kaya ang tinatawag na templated formats. Pero paglilinaw nila na maaari pa rin namang mamonetize ang content kung ang creator ay may 1,000 subscribers, 4,000 na libong public watch hours sa nakaraang isang taon at 10 milyong views mula sa shorts sa nakaraang 3 buwan. Paalala pa nila, ang kahit anong content na may AI, mapaboses man o clips lang ay kabilang sa maapektuhan nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Good news naman po sa mga motorista dahil inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na maaari nang mag-renew ng driver's license gamit lamang ang eGov.ph mobile app. Layo ng LTO na mapabuti ang serbisyo ng pamahalaan sa publiko at mabawasan ang in-person visits sa mga opisina upang hindi na umano gumastos sa pamasahe at pumila para magpa-renew ang motorista. Para sa detalye upang makapag-renew ng lisensya sa eGov.ph, bumisita lamang sa mga official accounts ng LTO. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga sakit na pwedeng makuha ng mga bata sa baha. DMW kinukumpirma ang 3 Pinoy na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. COMELEC inumpisahan na ang reinstallation ng data centers para sa BARM elections. Streaming platform nagpahayag na hindi monetize ang AI-generated videos. BOC at DA nasa batang smuggled agricultural products na lulan ng 10 container vans. At Byon Wusok, bibida sa live-action series adaptation ng Solo Leveling. Tatas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.